Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila. And today, we are going to unbox and review the FunJoy Ironman Mark 44 Hulkbuster Model Kit. Grabe to mga ma'am, sir. Thank you very much, Sir Mark of Laruanan. Kung gusto niyo bumili nito mga ma'am, sir, limited stocks lang mga ma'am, sir. Kaya kumuha na kayo kumuha na kayo kung meron pa mga stocks. Mag-inquire na agad kayo kay Laruanan. 5,000 pesos only. Sobrang laki mga monster. Sinukat ko na 17 inches tall. Tapos yung kanyang width, more than siguro mga 14, around 14 inches. 14 inches yung width niya. And then yung depth niya around, 4, 5, around 5, mga 6 inches yung depth niya. Grabe, sobrang laki nito mga momser. Ang scale niya, 1/7 scale. So, magano na agad tayo size comparison. Ang size comparison niya against dito sa mga Vallejo paints. Yan, 100 ml. Tama ba? 100 ml nga ba ito? Yan, 30 ml bottle paint. Bottle na pintura. Plastic bottles yan. Hero, tsaka Armored Komodo, tsaka Vallejo. Yan, grabe, sobrang tangkad. Okay? Tapos ito yung katabi niya, 1/6 scale ng Ironman Mark 7. And then this one, FunJoy, 6 inches tall, 1/12 scale. Tapos ito naman, Mark 3 from Marvel Legends. Yan, size comparison agad tayo. 1/12 scale din. Tapos ito naman si FunJoy. Dito tayo. ZD Toys. ZD Toys Ironman Mark 43. 7 inches tall, 1/10 scale. Ito 1/7 scale. Yan. Tapos ito naman si Grim Knight, 110 scale siya or 7 inches tall. Tapos ito naman si FunJoy, 1/7 scale or 17 inches tall. In centimeters, around 45 centimeters yung height niya. Yan. For additional size comparison, meron ako ditong Funko Pop na Wonder Woman. Yan, ganyan siya kaliit compared kay Hulkbuster. Look at that scale. Grabe, sobrang laki. Yan. Tapos ito yung box niya. Sobrang laki din ng box mga ma'am sir. Yan, oh. Tignan niyo yung depth ng box. Yan. Tapos meron din kasamang manual. Easy to build naman to sir. Easy to build naman to mga ma'am sir. Yan. May mga instructions on how to build yung kamay. Kamay lang i-build natin dito. Lahat pre-built na. Alright, ito na si Hulkbuster mga ma'am sir, ma'am. Natapos na natin. Inassemble ko na yung kamay 2 days ago. And buo na siya. Laki ng kamay mga ma'am sir. Pwede ka mag-shake hands. And meron din siyang LED lights. So yung LED lights niya sa mata. Teka, buksan din natin yung mata. Ayun, yung sa ulo niya. Yan, yung mga LEDs, meron namang instruction sa manual. Tingnan nyo na lang kung napapakita ko rin kung paano maglagay ng mga LEDs. Yan sa ulo, tatanggalin nyo tong faceplate. Meron na siyang kasamang batteries eh. Yun ang maganda rito. Yan, tapos yung switch nya, hindi ito mga mounts ito. Yan, okay. Tapos balik natin. Okay. Ingat lang kayo dito kasi yan, may mga magnetic feature siya. Balik natin dito. Okay, tanggalin din natin to before we put the head. Okay. Sige. Iwanan na lang natin yung battery na naka-on. Kasi hindi ko na rin naman yung gagamitin ng Hindi ko na rin gagamitin niya na nakabukas eh. Papatayin ko na yan eh. Tsaka i-customize natin to mga ma'am sir. Yan. Okay. Yan. So ganyan yung itsura niya kapag may mga ilaw. Ayan o. Ang walang LED feature tong kamay, pero pwede natin palagay niyan kay Sir Whale FX. Magsisend ako ng inquiry sa kanya mamaya kung paano siya paiilawin. Kasi naggagawa sila ng mga LED modification eh. Pati yung siguro pati dito sa likod pwede yan. Yan. Pwede nilang pailawin yan. 1, 2, 3, 4. Dito wala kasing light feature dito eh. Yan. Okay? Pati dito sa likod. Wala. Grabe tong FunJoy na Hulkbuster. Actually ito pinapa-review lang sa akin ni Laruanan. Kaso nung nabuo ko, yan, yung battery pala na kailangan ay 1.5 volts AG3 yung pangalan ng model ng battery or battery type. Okay?
Okay, proceed tayo. Yung binapabuo sa akin to ni ano, nung actually gusto ko lang talaga i-review. Kaso nung nabuo ko na, grabe sobrang ganda. Sabi ko kay Sir Mark, bibiling ko na lang sa'yo yung binuo kong Hulkbuster dito. Kasi grabe ang ganda talaga nito. Panalo to sa display natin. Kaya gumagawa ako ngayon ng space para sa kanya. Nagre-rearrange tayo. The sheer amount of plastic na ginamit. Tapos yung form, yung mechanism, yung mga shapes, the bulkiness of the armor, tapos paired with the Iron Man armors na nandito sa display ko rin. Grabe, sobrang ganda nitong addition sa inyong Iron Man setup. Okay, start tayo sa paint application. Yung paint application na ginamit nila dito, hindi kasing gloss nung red na finish ni ZD Toys. Pero maganda pa rin mga ma'am sir. And ganito yung red na ginagawa ni ZD Toys sa kanilang mga action figures. Pero ito mas dark pa to. Yan o. Mayroon silang gloss na film or na paint na finish na ina-apply dun sa paint para ganito yung pagka-glossy niya. Pero dito parang satin finish. Meron siyang sheen pero hindi super glossy. Alright, next. Overall build. Overall build, napaka-solid nito mga ma'am sir. Look at that. Grabe. Pati ilalim ng paa. Oh. Grabe yun, no? May ilaw ba to? Wala. Walang ilaw. Pero kaya pa ilawin yan. Yung whale effects yan. Grabe, sobrang ganda talaga. Nung natapos ko talaga to, sabi, hindi ko rin nung natapos ko siya, parang nung na-build ko yung paa, nakabit ko na yung paa, na-build. Basta ito lang yung binibuild, yung kamay lang. It will take you about, kailangan natin ng kailangan nyo ng nippers tsaka ng sakto knife para ma-clean up nyo na rin yung mga knob marks. Tapos, nung na-build ko nga, grabe, ang laki niya, 1/7 scale. So, konti na lang kasing laki niya na yung Hot Toys. Mas maliit to kaysa dun sa Hot Toys kasi yung Hot Toys, 1/6 scale. Ito 1/7 scale. Okay? So ang mag-fit dito yung shoutout to Whale FX. Yung 1/9 scale na ano ba yung scale ni Moorestorm. Basta yung mga Moorestorm mag-fit dito. Nag-send siya sa akin ng mga photos. Tapos mag-fit siya dito sa loob. Mamaya bubuksan natin yung loob para makita natin kung paano mag-fit yung mga Iron Man na tulad nito. Sige, subukan natin to si Mark 43. Okay? So let's start dun sa, actually nandun na tayo, tapos na yung paint application, design is very nice. Grabe, ang ganda ng design ng Mark 1 na Hulkbuster. Yung version 2 sana gumawa sila, no? Sculpt, articulation mamaya tayo, paint application, tapos na. Texture nito, satin finish. Tapos dito, ganun din, hindi masyadong gloss. Tapos materials, ABS plastic, very solid. And shake test, wala namang kaso sa shake test natin. Okay? Tapos ang height niya 17 inches tall. Okay, let's start with the details sa head. Alright, let's start with the head details. Very sharp panel lines. Grabe, tinan nyo yung mga sculpt, super nice. And then you have the color combination of gold, red, and silver. Tapos may black pa ba? Meron ba mga black dito? Walang black. You have the reds, you have the silvers, and the gold. So, yun yung tatlong kulay na nasa Hulkbuster na in-apply nila. Grabe no, naisip ko lang, yung mga companies na gumagawa ngayon ng ganito. Licensed ang Fanjoy Yan, kaka-double check ko lang, meron siyang sticker dun sa box. Meaning, original siya, authentic, at hindi KO, hindi bootleg, hindi knockoff, hindi fake. Okay? So, that's why they can manufacture yung mga armor designs based dun sa movie, dun sa mga Marvel movies na napanood natin at lumabas sa big screen. Ayun, continue ko lang yung segue ko. Now, yung mga companies na ganito like ZD Toys, Fanjoy, I really commend them because yung value na binibigay nila dun sa mga customers nila like this, di ba? 5,000 pesos, 4,500 to 5,000 pesos. Yun yung price range Alam ko ganun yung mga price range. Pero kay laruanan, 5,000 pesos only. Yan. Kaya bumili na kayo mga ma'am sir kasi baka magkaubusan ng mga stocks. Sobrang ganda talaga nito.
Yan, tingnan natin yung taas ng head, yung taas nung, yung top part nung action figure natin. And then you have the back. Tayo sa likod. Okay? Sa likod, you have the 4 thrusters. 1, 2, 3, 4. Then you have the gold panel here. Tapos meron din siya ditong exhausts. Tapos meron kang waist detail. And then you have the butt section. Meron ba ditong mga pinapress? Wala. Wala mga pinapress. Kasi usually sa Hot Toys, may pinapress para mag-extend yung ano eh, yung joint sa loob for additional articulation. Then you have the thrusters din dito, mga ilaw. To wala tong ano, wala tong function. Papailaw natin to kay Whale Effects if we have the chance. Okay? Itong part na to, medyo ganyan talaga yung pagkakagawa niyan, medyo loose. Hindi ko alam ba't nila ginawang ganito. Siguro pag nag-articulate, hindi ko sure eh. Pero ganyan yung build nila. Then you have the massive foot dito sa part na to. Yan. So sa likod ganyan yung itsura niya. Okay? Tapos sa side, teka. Ito ganito sa side. Look at the arms and the legs, grabe. Okay? Sa chest, you have the large area here, yung dalawang red na colored na chest niya, and then you have the abdomen. Tapos dito sa mga gilid or sa rib part, yung mga screws, mga bolts. Grabe yung mechanical detail. Tingnan nyo dito. Tingnan nyo dito sa ano, sa ilalim ng armpit. Yun sa armpit part. Look at the mechanical detail here, the tubes. Yan, pag binuksan nyo to, meron pang detail sa loob. Mamaya bubuksan natin yan. Then you have the arms. Grabe yung arms. Look at the shoulder armor. Sobrang laki. May mga exhaust pa, may mga armor panels, iba't ibang panel line, may mga clips, may mga buttons, may mga joints, may mga rotating mechanisms. Then you have the cables. Sobrang dami. Tapos ito rin na articulate din to, pull it down, tapos naangat. Mamaya tingnan natin yung feature na yan. Right now, inaaral muna natin yung mga details ng sculpt. And then you have the repulsor blast. Ito wala tong ilaw, pero grabe yung kamay, nag-articulate din yan isa-isa. Grabe, ang ganda talaga. Tapos itong paa, yung kanyang legs. Ito glossy part pala to. Itong part na to, yan, glossy yan. Tapos look at the gold area here, or section, napakalaki. Sobrang linis ng gawa nila. Walang amount of weathering yung ginawa ni Funjoy. Ayan, hinahayaan ko lang yung battery na nakailaw para tingnan natin kung ilang minutes siya tatagal. Pero tingin ko tatagal naman to for the rest of the video. Siyempre, siguro kung batteries lang to, baka 15-20 minutes. Ano na siya eh, humina na. Pero malakas yung unang buga. Yan o. Then you have some coils here, exhausts, mga mechanisms. Dami, grabe. Ito parang rail type, mga support sa paa. Then you have the grabe, mga screws, mga armor panels. Ang dami, grabe. You have the light effects. Yung pa, may light effects pa. At saka ano to, may napapress ako dito. Okay. May battery pang kasama, di ba? Okay, continue tayo dun sa mga features niya. Mayroon siyang mga magnetic features tulad nito, yung sa ulo, tanggalin natin to. Yung sa shoulders. Okay? Magnetic siya, malalakas yung mga magnet niya. And yun, ingat lang kayo sa pagtanggal ng mga armor plates kasi baka tumama sa iba't ibang part ng figure, baka magkaroon ng mga paint rubs. Tapos tanggalin natin to, pull it down. Tapos tanggalin natin tong chest part sa middle, and then yung ulo. Tapos tatanggalin din natin to. Ayan. Separate tong piece na to, kaya pwede nyong i-press para matanggal, para i-deactivate yung yung battery. Switch lang yan, toggle on and off lang yan. Tapos ito, hindi ko lang paano tinatanggal, kung paano iniikot to. Pero nasa manual yan, parang iniikot siya para matanggal. Tanggalin ko nga muna yung mga batteries. Ayan, pwede rin natin pasok si Iron Man dito, Iron Man ZD Toys Mark 43. Ayan, pero hindi siya, kasya ba siya? Pwede na rin, kaso parang ang laki ni ni Hulkbuster masyado. Pwede na rin. Yan, pero kung magkatabi lang sila, yun nga, malaki pa rin siya kasi magkaiba sila ng scale. Pero okay lang, at least kung meron kayong Mark 43, pwede nyo pagtabihin silang dalawa para
para magkaroon kayo ng additional display options. Tapos ito yung loob niya, meron din silver. Look at the details din sa loob. Sobrang ganda rin. Ayan, lalagyan ko ng ilaw para mas makita natin. Ayan, look at that, super nice. Okay, kapag babalik na natin, balik lang natin tong part na nasa gitna. Okay, magnetic naman siya, so wala ang problema. Okay, mag-snap naman siya. And then, dito sa itong part na to, sa gitna ng kanyang chest. And then, itong ulo. Hindi, ito muna pala. Teka. Itong chest, sarado natin. Tapos itong part na to. Teka. Okay. And then, here. Tapos itong ulo. Yan. Super satisfying nung mga sound ng mga clicks kasi malalakas yung mga magnets. Alright, sa articulation naman. Okay, teka. Sa articulation, yung head, up, down. Okay. Ball joint siya. So, mag-ingat na lang tayo rito. Umiikot siya. Okay. Tapos yun nga, pinakita ko na yung feature ng chest niya na natatanggal yung front part para ma-load natin yung mga Ironman sa loob. Wala kasi kung more storm pero sakto yung more storm dyan. Okay. Tapos yung mga shoulders, ito nagagalaw to eh. Okay, up and down. Meron naman yung, ito ina-assemble din to, separate part din tong shoulder. Yan, ito pakita ko sa inyo. Yan, ganyan. Okay, naro-rotate, up, down. Tapos yung arms, okay, up. Okay, that far. Tapos meron din rotation, ratchet siya. Tapos ito rin ratchet joint din, okay, namumove din. Okay, syempre pag gantong ka-bulky yung action figure, hindi siya ganun ka articulated, di ba? Okay. May mga ano talaga, may mga pros and cons talaga per figure. Tapos ito, yung kamay, pwede ibaba, pull down, tapos angat to reveal yung detail dito sa loob. Ayan o. Yan. Meron pa siya mechanical detail dito, parang some sort of additional power for the arms or the forearms. And then you have the gauntlets, very large gold gauntlets. Yan. Pati dito sa kabila, nagagawa din yun. Pull down, up, para i-reveal yung mga silver na parts for additional power. Okay, for the waist, wala masyado. Tapos dito sa legs, wala masyado sa legs. Mahirap din i-articulate to eh. Pero ayun, medyo kailangan lang din ipasok maigi yung joint para hindi masyadong loose. Okay? Ayan, tinanggal ko na lang tong isang part ng ano niya. Grabe to mga ma'am sir. Tingnan nyo yung ilalim ng feet. Nagdagdag pa sila dito ng mga additional mechanisms para sa paa, sa repulsor blast, and then mga feet protectors para siyempre pag ganito kalaki yung mechanism, dapat yung base mo malaki din para stable yung form. Kasi kung manipis yung paa, ano eh, hindi magiging balance yung armor or yung tayo ng action figure. Kaya fina-factor in din talaga yung lapad ng paa. Kaya ito tinanggal ko na muna para makita natin yung articulation ng legs niya. So you can do that. Tapos ano pa ba? Wala, not so much, there's nothing much you can do here. Pero ito, nagagalaw ba to? Ito kasi alam ko kinabit natin to, ball joint to eh. Ayan, yung paa. Ayan, pero since yun nga, medyo bulky yung armor, wala nang room to move. Ito, hindi rin siya makakagalaw. Dahil nga malaki din yung mga foot pads, foot protectors dito sa gilid. Okay, kakabit ko lang ulit. Alright, that's it mga ma'am, sir, ma'am. Again, thank you very much Laro Alan for sending this action figure for unboxing, review, and customization. Yung next video, ano na natin to, i-customize natin to, iba-battle damage na natin. So yun, thank you again Laro Alan for this action figure. Napakaganda, Hulkbuster. Kumuha na kayo mga ma'am, sir, for only 5,000 pesos. Thank you again. Ganda, promise, panalo. Thank you for watching and see you sa next video. Bye-bye.